Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, nakalamang na naman ang Osaka ng isa sa Kanagawa. At dahil ito sa bago nilang estratehiya, habang ang Kanagawa naman ay nawawala na ng pag-asa na manalo sa laban. Kaya naman, naiinis si Sakuragi dahil sa pinanghihinaan na ng loob ang kanyang mga kasamahan. At dito na nagtatapos ang Chapter 36 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanfic o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 37 ng Winter Tournament. Nakagawa nga si Sakuragi ng isang monster slam dunk na magpapabago sa laro ng buong Kanagawa. Nakakatuwang manlalaro talaga itong si Sakuragi. Siya ang tanging kailangan ng Kanagawa para manalo sa larong ito. At ipakita mo na din sa buong Osaka na dapat kayo ang katakutan nila. Yan ang sabi ni Coach Takato sa kanyang sarili. Habang ang mga kasama ni Sakuragi sa loob ng court ay nag-umpisa ng mabuhayan dahil sa ginawa nitong slam dunk. Sakuragi, ang tapang mo talaga. Lakas loob mong pinasok ang buong kupunan ng Osaka nang ikaw lamang mag-isa. Nakakahanga ka talaga dahil sa ginawa mong dunk na yon, nawala na ang kaba sa aking dibdib. Ngayon, mag-uumpisa na talaga ang totoong laban dahil kailangan din naming ipakita na dapat din kaming katakutan at hindi ang kupunan ng Osaka. Yan ang sabi ni Hanagata sa kanyang sarili. Sakuragi, napakatapang mo talaga. Ngayon, kami naman ang babawi sa'yo at lalakasan na namin ang aming kalooban. Kahit na sunod-sunod pa ang gawing putos ng ating kalaban, hindi dapat kami matakot dahil walang puwang ang takot sa Kanagawa. Yan naman ang sabi ni Maki sa kanyang sarili. Hanamichi, ipinakita mo na naman ang ganyang aura mo. Naramdaman na namin yan noong laban natin sa Aiwa. Punong-puno ka talaga ng tapang sa dibdib. Ngayon Sakuragi, ikaw naman ang sagot namin. Dahil lalakasan na namin ang loob namin para lamang manalo sa laban na ito. Yan naman ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Isa ka na talagang tunay na henyo Sakuragi. At kahit na minsan ay hindi ko pa nakita na natakot ka sa iyong mga kalaban. At dahil dun sa ginagawa mo na yan, nabibigyan mo din kami ng lakas ng loob. Kaya naman Sakuragi, ang laban na ito ay inaalay namin para sa'yo. At ipinapangako ko sa'yo na ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya para lamang manalo sa laban na ito. Yan naman ang bulong ni Mitsui sa kanyang sarili. Habang si Sakuragi naman ay biglang nilapitan ang kanyang mga kakampi. Hoy Maki! Di ba ikaw ang pinakamalakas sa Kanagawa? Kaya naman, hindi ka dapat natatakot sa kupunan ng Osaka dahil sila ang dapat matakot sa atin. At ikaw Hanagata, sa larong ito, alam ko na mas alam mong nakakalamang ka kaysa kay Iwata. Kaya naman, dapat mong gamitin at gayahin ang mga ginagawa ni Akagi. Talunin mo at lampasuhin ang Iwata na yon. At hindi ka dapat matakot sa kanya dahil hindi na kilala ang Kanagawa na madaling sumuko. At ipapakita natin sa buong manonood na kaya nating manalo dito at makaabot sa finals. At kayo naman, Mitsui, Miyagi, di ba napagdaanan natin ito noon? Kaya naman, kayang-kaya din natin ito lagpasan dahil dinurugat nilampasan na natin dati ang kupunan ng Osaka noong panahon na maliit pa ang tingin nila sa atin. Kaya naman, huwag kayo magpapasindak sa yabang nila. At ikaw Miyagi, alam kong alam mo na rin na kayang-kaya mong lampasuhin ang bakulaw na si Takura. At ikaw Mitsui, ipakita mo kay Toshiya kung sino nga ba talaga ang mas magaling na MVP sa inyo. At ipakita mo sa top 3 shooter ng Osaka na walang sino man ang makakatalo sa'yo pagdating sa 3. Ngayon, kayong 4 na mga kaibigan at kasama ko, gagawin natin ang lahat para lamang manalo sa laban na ito. Kaya naman, tara na at talunin na natin ang buong kupunan ng Osaka dahil ang Kanagawa lang ang malakas. Yan ang sigaw ni Sakuragi na talaga namang sobrang seryoso. Habang si Fujima naman ay namangha sa mga sinabi ni Sakuragi sa kanyang mga kasama. Tama yan Sakuragi, ganyan nga dapat ang gawin mo sa ganitong pagkakataon. Dapat mong maibalik ang kumpiyansa nila sa kanilang mga sarili. At alam ko makakaya niyong bumangon ulit. Sige Sakuragi, kaya niyo yan. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Sakuragi, isa ka na talagang ganap na manlalaro. Ang iyong katapangan at dedikasyon sa larong ito ay walang katulad.
Kakakamangha ka na talaga. Hindi na ikaw yung dating Sakuragi na puro kapalpakan lang ang ginagawa. Ngayon, ikaw na ang Sakuragi na ginagawa ang lahat para lamang manalo sa laban na ito. Sobrang proud talaga ako sa Sakuragi. Yan ang sabi ni Haruko sa kanyang sarili na talaga namang mangiyak-iyak na. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Osaka ang bola at dinadala na ito ni Toshiya papunta sa kanilang basket. Osaka, alam niyo na ang dapat niyong gawin. Kailangan lang nating mag-focus dahil pupuntos tayo. Yan ang sigaw ni Toshiya, sabay atake sa loob ng basket. Subalit, agad din naman itong napahinto dahil agad din siyang binantayan ng mahigpit ni Maki. Toshiya, hanggang dito ka na lang dahil hindi kita hahayaan na makapunto sa loob ng basket. At simula ngayon, magiging seryoso na kami sa laban na ito dahil hindi na kami nakakaramdam ng takot sa inyo. Yan ang sabi ni Maki na talaga namang seryoso. Aba, parang lalong humigpit ang kanilang depensa. Tapos hindi na sila kinakabahan sa laban na ito. Siguro, dahil ito sa ginawang dunk na may pulang buhok na yon. Kaya naman, lumakas ulit ang loob ng mga kasama niya. Yan ang sabi ni Toshiya sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Itakura. Subalit, laking gulat ni Toshiya at Itakura dahil biglang sumulpot si Ryota sa direksyon kung saan ipinasa ni Toshiya ang bola na naging dahilan para ma-steal nito ang bola. Ano? Nakuha niya ang bola? Pero saan siya nanggaling? At paano siya nakapunta ng ganong kabilis dito? Buisit! Yan ang sabi ni Itakura sa kanyang sarili na talaga namang gulat na gulat. Habang si Ryota naman ay mabilis na idrinibol ang bola papunta sa kanilang basket. Mga kasama, magsibaba agad kayo dali! Dahil sa oras na ito, tayo naman ang pupuntos! Yan ang sigaw ni Ryota. Habang ang kupunan ng Osaka ay mabilis na hinabol si Ryota para pigilan ito sa binabalak niyang pagpuntos. Hoy Miyagi, maging alisto ka sa paligid mo dahil hinahabol ka ng mga taga-Osaka. Huwag kang maging kampante porket nakuha mo ang bola. Kailangan focus lang. Focus ka lang sa pagpuntos. Yan ang sigaw ni Kyota na talaga namang natataranta na. Habang si Ryota naman ay natatawa na lang sa kanyang sarili. Sige mga ungas, mag-focus lang kayo sa paghabol sa akin. Baka nakakalimutan yung 5 kaming manlalaro na kalaban nyo at hindi lang ako. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Maki. At nang hawak na ni Maki ang bola, agad naman itong tumalon. Sabay bato ng bola papunta sa kanilang basket. Habang si Sakuragi naman ay kumakaripas ng takbo papunta sa bolang ibinato ni Maki. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at kinuha ang bolang ibinato ni Maki papunta sa kanilang basket. Sabay gumawa ng sangali yupdang na ikinatuwa talaga ng buong tropa ng Kanagawa. Ayos! Bumabalik na ang laro ng Kanagawa! At dahil ito sa henyong tropa natin na si Hanamichi. Dahil sa mga binitawan niyang salita sa mga kasama niya, nagkaroon ulit sila ng lakas ng loob. Sige Kanagawa, ipagpatuloy niyo lang yan at huwag niyo silang hayaan na makahabol pa sa inyo. Yan ang sigaw ng mga tropa ni Sakuragi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Osaka ang bola at dinadala na ito ni Toshiya papunta sa kanilang basket. Nahuli niyo nga ang galaw namin kanina, pero hindi na ito mauulit pa. Yan ang ipinapangako ko sa inyo. Yan ang sabi ni Toshiya sa kanyang sarili nang biglang nilapitan ni Minami si Toshiya. Toshiya, ako na muna ang magdadala ng bola at ikaw, pumasok ka na lang muna. Yan ang sabi ni Minami na naging dahilan para ipasa ni Toshiya ang bola sa kanya. At nang hawak na ni Minami ang bola, agad naman itong naghanda para umatake sa depensa ng Kanagawa. Osaka, humanda kayo dahil tayo naman ang pupuntos. Yan ang sigaw ni Minami. Habang si Ryota at Mitsui ay agad na naghanda para sa pagdepensa. Miyagi, humanda ka dahil hindi natin sila hahayaan na makapuntos sa depensa natin. Yan ang sigaw ni Mitsui. Oo Mitsui, ikaw din. Dapat mong tibayan ang depensa mo para hindi sila makapuntos. Yan naman ang sagot ni Ryota. Nang biglang umatake si Minami sa depensa ni Mitsui. Sabay pa sa patalikod ng bola papunta kay Itakura na ikinagulat talaga ni Mitsui ng sobra. Ano? Pinasa niya patalikod ang bola kahit hindi siya nakatingin kay Itakura? Patay! Naloko na! Hindi kami handa sa ganitong pag-atake! Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili na naging dahilan para maging libre na si Itakura. At nang hawak na ni Itakura ang bola, hindi na ito nag-aksaya pa ng pagkakataon. Kaya naman, agad itong tumalon at gumawa ng isang tres. At sa pagkakataon na ito, wala nang nakasabay pa sa kanya. Kaya naman,
na ipasok nito ang bola sa kanilang basket na ikinatuwa talaga ng buong fans ng Osaka. Ayun, isang tres na naman! Ang husay niyo talaga, Osaka! Kakaiba talaga kayo kung maglaro! Sigurado na ang inyong pagkapanalo sa laban na ito! Sige, Osaka! Tapusin niyo na ang laban na ito! Para kayo na ang umabante sa susunod na round! Yan ang sigaw ng mga fans ng Osaka. Habang si Fujima naman ay namangha din sa ginawang pasa ni Minami kay Itakura. Ang husay ng ginawang pagpasa ni Minami. Ang ganong uri ng pagpasa ay talaga namang mahirap gawin. Magagawa mo lang ang ganong pasa kapag kabisado mo na ang pwesto ng iyong mga kasama. Kahit pa hindi mo sila tinitignan. Kakaiba talaga ang sama ni Itakura at Minami. Kabisado na nila ang isa't isa. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Itakura. Ngayon, subukan nyo naman ako. Subukan nyo ang aking bilis kung kaya nyo itong talunin. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay atake ng sobrang bilis sa depensa ni Itakura na bigla itong huminto. Sabay pasa ng bola papunta kay Maki. At nang hawak na ni Maki ang bola, agad niya din naman itong ipinasa kay Mitsui. Habang si Mitsui naman ay agad na tumalon at tumira ng isang tres. Subalit, laking gulat ni Mitsui dahil biglang lumabas sa kanyang harapan si Minami na naging dahilan para ma-challenge ang tira nito. Ang rebound! Kunin niyo dali! Yan ang sigaw ni Mitsui na biglang tumalon ng napakataas si Sakuragi. Sabay kuha ng bolang itinira ni Mitsui na ikinagulat talaga ng buong manonood. Kahit pa ang mga manlalaro sa loob ng stage. Dahil matapos makuha ni Sakuragi ang bola sa ere, bigla naman itong sumigaw ng sobrang lakas. Kami ang kupunan ng Kanagawa! Ang kupunan na tatalo sa buong manlalaro dito sa Winter Cup! Yan ang sigaw ni Sakuragi. Sabay gumawa ng isang alley-oop dunk na naging dahilan para maitabla na nila ang score sa Osaka. 72-72. Tabla na ang score. At dito na nagtatapos ang Chapter 37 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa natin subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.